Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino-sino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit-gulat na pagbatikos sa mga tuwalit at abusadong nalulungkulang sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na Ika Yunam Suros sa kanyang programa, Batikos, Gulpit-Gulat. Okay, isang magandang hapon ng Webes Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa Truth and Knowledge at Good Pitigulat dito sa Kakampi Online. Kajik, isang magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po at Webes na naman. Bukas, weekend. Oo. Napakabilis ng panahon eh. Ang mabilis ang pagtanda ng tao. Oo. Kailan lang tumanda ka, nag-birthday ka, hindi ka nagsabi. Oo. Nag-birthday ka. Tapos, ang mahirap ngayon mag-birthday ka, yung okay ang birthday, ang panghanda. Yun, masakit eh, no? Kaya sabi nila, lilipas din yan. Pero okay yung pag-birthday. Ang mabigat yung handa. Yung panghanda, no? Mahal eh. Malang panghanda. Alam mo kasi, tayong mga Pilipino, madalas, pagdating sa ganyan, pinipilit na maghanda kahit mangutang. Kahit mangutang. Tama ka yan, no? Kultura na yata ng Pilipino yan. Mali yan eh. Kung wala kang pera na panghanda, pwede mo naman mairaos yung birthday mo eh. Manalangin ka, pumunta ka simbahan. Tama, magpasalamat ka. Hindi, it doesn't mean na pag nag-birthday mo, kailangan magbungga ka o maghanda ka ng tudo, ano. Kung wala ka, kung wala ka, ano gagawin mo? Pipilit mo, mangungutang ka? Hindi ka nga nagsisave eh. Hindi ka nga nagkakaroon ng savings. Nag-iipon mangungutang ka pa para ipakain mo lang sa ibang tao. Yung mahal ng beer ngayon, lalo na, no? Ipainom mo. Dahil ikaw ay kinulit ng mga bumabati sa'yo. Yan, no, Calvin, pag birthday sasabihin, happy birthday, obligado kayong sukle, pakainin mo, no? Yan ang sa atin, na dapat ngayon baguhin natin yan dahil sa panahon tayo ng economic crisis. Huwag natin ipilit yung hindi natin kaya. May kasabihan ngayong mga matatanda eh. Ano ba yung kasabihan ng matatanda? Nagyapos ka sa isang puno na hindi mo kaya. Diba? Yung magyayapos ka sa isang puno na hindi mo kayang yapusin ng buo. Tama so, ibig sabihin na gusto mo may mangyari pero wala, kapos ka eh. So, ganyan sa atin. Ako alam mo, observant ako sa ganyan. May mga nagbe-birthday, pare, utang mo na at birthday ko. Pag nakautang naman, maglalagay na isang long table, bibili ng maraming alak o beer, magluluto ng pulutan, di katuwaan na, masaya. Masaya yung mga umiinom kasi di naman sila nagbabayad eh. Kinabukasan, hindi lang masakit ang ulo sa hangover, kundi masakit ang ulo dahil nag-iisip ng pambayad sa utang. Marami ganyan. Marami ganyan. Long table. Naghahanda, pulutan. Tapos yung imbita mo, magbabalot pa. Naku! Siya, patay kang bata ka. So yun ang
ganyan tayo mga Pilipino na dapat baguhin natin kung ano lang ang kaya Ay, at pagkasya. ang maganda kung within your family lang, pamilya mo lang o mga anak mo, apo mo o kung yung immediate family mo ang paghandaan mo. O maghanda kayo ng kaunti. Ay, ganun ang kuwan kasi sa hirap ng buhay, mangungutang ka pa, wala kang... pero alam mo, maraming tayong mga kababayan na ganyan eh. Hindi mo naman, ewan ko hindi ko naman sila sinisisi o pinupulaan, pero ang pangaral lang na wag mong gawin yung ganyan kung wala ka man lang mangungutang ka para ipakain mo sa ibang tao. Kung mangungutang ka para ipakain sa pamilya mo, walang problema doon. Ako, sangayon ako doon eh. Pero kung papangutang mo, painom mo lang sa ibang tao, pakain mo, wag niyo gawin yun. Lalo na, magbe-birthday ako. Naghahanap ako mauutangan ngayon. Wag na. Huwag ka na mangutang. Huwag ka na mag-birthday. Huwag ka na. Ang birthday matutuloy o hindi, kahit may handa yan o wala. Ang pasalamatan mo, pasalamat ka sa Panginoong Diyos na inabot mo ganyang edad. Pumunta ka sa simbahan. Kung ikaw ay Katoliko, ay pumunta ka sa simbahan para magpasalamat sa Panginoong Diyos, ano? Kung ano man ang iyong religious denomination, lahat naman may Diyos yan, hindi magpasalamat ka. Pero maganda itong napag-usapan natin, birthday. Alam mo ba ngayon, meron yung ginawang batas, itong si Senator Revilla. Yung centenarian, yung itong edad na pagdating mo ng, di ba, ang taong aabutin ng 100 years old, si 100,000. Meron yung batas kapag halimbawa inabot mo yung 80 anyos, 80, 85, 90 hanggang 95, tigo 10,000 yun. Tapos pagdating mo ng 100 years, 100,000. Ano masasabi mo sa batas na yan? Ang masasabi ko yan, kulang. Maliit. Maliit? Bakit? Dapat pag, lakihan naman nila, pag nag-80 ang tao, marami ng sakit yun eh. Hindi ka sa 10,000? Hindi kasi anong gagawin ng 10,000 sa mahal na gamot ngayon? Walang mararating, no? Bumili ka nga lang antibiotics, magkano na? Tama ka. Bali, wala yun. Parang nangampanya lang sa kuwan yun eh. Hindi, masakit noon kung may pondo, kung may pagkukunan. Di, pondohan nila. Yun lang, pondohan. May pondo nga sila dyan sa ninanakaw lang eh. Di, pondohan nila. Gawin nila mga 50,000 yung para doon sa mga 80 years old. Tapos sa susunod na taon, lagyan nila nagdagdag na 5,000. Kada taon na 5,000 o gawin nilang ang 80 sa 80,000, 50,000 hanggang sa 85 years old. Pag 86, gawin lang 60. Ang problema tapos ang 100 years old, gawin lang 200,000. Punita yan. Gumawa pa ng batas. Di ba 1 million na yung pinupusturan niya pag inambot ni 101 years old? 1 million. Hindi, 1 million. May pundo nga nilulustay lang eh. Yun pa. Hindi yung problema nga kung may pundo eh. Saan kukunin? Pare, ilan lang naman yung nakakarating ng 100 taon. Yun ang sinasabi ni Encarnacion Quedato. Saan kukunin yung pondo niyan? Wag na ng sino yung si Encarnacion na yan. Ito yung naka-shoutout sa atin, naka-WhatsApp. Ito si Erlinda Encarnacion Quedato. Alam mo, Encarnacion, wag nyo na isipin kung saan kukunin yan. Bakit? Ang pundo. Marami nga silang nilulustay, ninanakaw lang na pundo ng bayan eh. Ito lagyan nila ng pundo, yung ganyan, at ang makikinabang yung matatanda. Huwag natin problemahin ang pundo. Sila ang magproblema kung saan nila kukunin ang pundo.
Alam mo nagsabi niya nung walang pondo? Ayan yung dating DSWD Secretary, si Erwin Tulfo. Nung maging secretary siya, yun daw pala, pahirapan pag-claim ng 100. Bubo ba siya? Nagbibigay ka ng purpose eh. May purpose ka, magkano pondo ng purpose? Oh. 60 billion, mahigit. Oh. 60 billion. Tapos, pinagsusuga lang ng mga nabibigyan. Oh. Di ba may purpose? Oo, yung problema dyan sa purpose, puro ano rin yan pinipili lang ang bibigyan yan. Dahil kaya nga kung nabibigyan nila ng pundo yung purpose, na ihahanap nila ng pundo yan, di, maghanap sila ng pundo. I-tax nila yung mga vape na yan, mga sigarilyo na yan, mga alak. Patay tayo dyan. Para nakikinig-kinig ako yan. Patay tayo sa tax yan. Walang pagkukunan, yung tax ang titirahin dyan. Tawa. May nagsabi naman, may nagsabi naman daw, okay, hindi na kailangan yung lagyan ng yung sinasabing pagbibigyan ng 10,000 sa mga exempt lang daw sa tax, sa VAT ang mga senior citizen. Okay na yun, kaysa magbigay pa ng exempted na nga. Exempted daw sa pagbili mo ng gamot. Hindi yata lahat Exempted na, meron naman exemption na sa VAT. Yung 500 ng social pension, ginawang 1K. May pondo, hindi pa maibigay. Sabi, magproblema gobyerno, basta gumawa sila ng batas. Pagkatapos, yung ipupundo dyan, di harapin nila. Nilulustay nga lang na PhilHealth. Marami nilang nakaw sa PhilHealth. Tataas na naman yung yung premium ng PhilHealth. Di ba, ninanakaw nga lang ng mga sa PhilHealth. Di ba, hanggang ngayon, walang solusyon kung sino nagnakaw doon. Panahon ni Digong yan Basta gumawa sila ng batas, problemahin ngayon ng Department of Finance kung saan nila kukunin yung dyan. Ibig sabihin, hindi pinag-isipan ni Revilla kung saan kukunin yung pondo basta gumawa lang ng batas. Abay, alam mo politiko, ang tinitingnan lang niyan, yung nangangampanya sa susunod na halalan. Sabagay, no? Ano nga pala, kandidato to si Revilla. Wag tayo magtiwala sa mga politiko. Ang iniisip niyan kung paano kumita, kung paano maupo muli na re-electionist. Kung paano malusutan yung mga graft and corruption. Yun ang yan Hindi nga diversionary tactic yan. Maraming issue. Nililis, di ba? Lahat yan. Ang nasa isip yan, paano ba tayo kikita dyan? Saan ba tayo dito? Saan doon? Kanya ikita mo, kinasuhan na nga Tapos dismiss pa ang kaso. Sino? Ay, oo, si Pogi. Di ba? Na-pulis. Na-convict yung kanyang sekretary, pero yung kaso niya, exemption, isipin mo yan. Iisipin mo yung mga politiko, pagka sila ay kinasuhan dahil makapangyarihan sila, lalo na senador, ang nakukonvict yung mga bata nila, pero sila hindi. Hindi, no? Ibig mo ba sabihin na Kadyo na yung tumanggap ng kayo na pulis niyan, hindi mo alam kung ikaw yung senador o ikaw congressman? Ikaw yan, tsaka pirmato nila yan. Ang sekretarya mo lang ang tumanggap? Binulsa ng sekretarya mo yung milyon-milyon na binigay na pulis? Katarantaduan yan. Hindi ikaw ang... di ba? Isang malaking kalokohan. Katulad sa kay Senator Enrile. Happy birthday kay Enrile. 100 years old na siya. Hindi, ibigyan siya ng 1 milyon. Yung yung kanyang sekretary, yun ang nakulong. Yung kanyang yung bebe niya. Hindi ko alam kung sino pangalan nakalimutan ko na. Abogado, nakalimutan ko pangalan nun. Nakulong. Yung kay Ramon Revilla, ang naging guilty, yung kanyang ding ata staff sila. Sekretary din.
So, yun pala ang style ngayon na pag kinasuhan itong politiko, tinadurman o kongresista, ang nakukulong yung sekretary. Sekretary. Meron na silang kaya- sakripisyo, no? Sacrifice Kaya, lang ng kabayo. Huwag na kayo maging sekretary ng senador at kongresista. Kasi ikaw ang punching bag. Ha? Ibang kalahas, no? Parang, di ba? Parang ginawa na nila yun, no? Pinarate nila yun. Kailangan may sasagot. Hindi ako tumanggap yan, hindi ako tumanggap. Tinanggap niya yan eh. Yan nakapirma, tingnan nyo, yung receiving siya. Buta si sekretary, pumirma. Push. Di ba binigay ko sa'yo? Kaya kayo mga sekretary, huwag kayo tumanggap. Tawagin nyo si boss nyo, siya papirmahin nyo. Shoutout sa atin, dami si Robert Dayson yan, tapos si Edwin Reyes, tapos si Romeo De Leon. Sa kanya ko nakita yung batas niya, ni Rebille. Tuwa sila. Di, boss, ikaw na, boss. Ikaw na tumanggap, boss. Paano yan? Tinanggap niya 10 milyon, 5 centimos na binigyan yung sekretary niya. Hindi busabos ang labas niya, no? Hindi busabos. Pwede ba, napansin mo ba yung nakarang mga 2 linggo o yung nakarang buwan? Yung pulis na may hinuli diyan sa Taguig ba yun o Paranaque? Paranaque ata. Di ba? Ano? Yung Chinese, Chinese player sa casino, okay, nag-withdraw ng 100 million sa Okada. Hindi ko alam kung pinanalo niya o nag-withdraw lang siya doon ng pera. Tinip naman ng kanyang driver doon sa mga pulis. Di gumawa sila ng senaryo na hindi entrapment, kanilang hininga ng search warrant sa judge. Sinasabi na may baril daw doon sa unit. Apartment. Okay. Oo. Sige, para nasundan ko yung kaso niyan. Okay, sige. Chinese. Di pinasok nila. Oo. May warrant Na nakita nila ang pera doon. Di ba ang dineclare nila yata 27 million lang. Ha? Okay, oo. Tapos siguro pinaghatian na nila yung Nakuha sa CCTV yun eh. Pero sibak yung mga pulis, ha? Sibak yata yun, mga yun. Pinasibak ka. Ganyan ang style. Nakita mo, ang style sa atin. Tulid up. Kung gaano ka-corrupt ang ating sistema sa Pilipinas, hindi ko sinasabi ng mga politiko, o mga pulis lang. Pero corrupt corruption yan Gagawa na, isipin mo, sa testimony ng isang pulis, inayos pa niyang baril na dinala doon para itanim nila yung baril doon sa baril. Para lang ma-justify ang kanilang search warrant. Search warrant, oo. Tapos nawala yung pera, ang kanilang dineclare is only 27 million. Di ba 100 million ang sinasabi ng incheck doon? Oo, tinakpan ng bag yun. Bukolis yun. So, anong klase maroon tayo ng mga civil servants na iyon ay indication, manifestation na gano'n nakabulok ang sistema natin. Alam mo, ganyan pangyayari, ibig sabihin kung ang pulis nagagawa yan with impunity, paano naman itong may mga hawak talaga ng kabanang bayan natin? Yun ang sasabihin ko sana. Follow the leader. Kaya kasi nga, bulok yun yung leader, bulok din yung nasa baba. Ano ka, John? Smuggling ng mga bilihin, mga katulad ng mga sibuyas na yan. Sibuyas, bigas, mga garlic, lahat na yan, gasolina. Kung walang nasasandalan niya na politikong malakas, magagawa ba ng isang ordinaryong negosyante yan? Tama ka dyan.
Bakit nila nagagawa? Naariglo nila? O may nakakalusot? O katulad sa customs, paano makalusot yan kung wala silang prior knowledge yung mga, kung sabihin mo na tuwid at marangal yung Hindi mga kami ni-raid customs. sports car. O kaya, Nakalabas ng custom, di ba? Tapos hindi sinuli lang na sa ngayon bahay na. nangyari yan. Oo. Hindi lang ngayon nangyari yan. Maraming beses na nangyari yan. Hindi lang sports car, maliit na bagay yun eh. Pero yung commodities na napakalaki na kung yan ay maayos na nakapasok, makakuha ng buwis doon. Yun ngayon, ang tanong mo kanina, saan kukuha ng pundo para sa senior citizen? O yun mag-koleksyon kayo ng maayos din sa customs. Di ba? Koleksyonin nyo ng maayos na walang corruption dyan, at dapat magpasa ng batas itong nasa Senado, Kongreso, na ang mga corrupt, balik nila death sentence, firing squad. Sino gagawa ng batas? Kongreso at Senado. Sino corrupt? Kaya nga, gawa sila ng sentence ng batas na sila pinagpapatayin. Yan ang sinasabi ko eh. Yung gagawa ng batas, yun yung mga... At alam mo, ang gagawin nila na batas, isang bala lang ang gagamitin. Huwag na yung firing squad na mga 10 pang babaril, mahalang bala eh. Isa lang. Isa lang. Gagawa lang sila ng executioner. Magkano isang bala? Executioner lang. Magkano lang eh. Sabihin mo na 100 piso yung 45. Hindi, dadaan. Hindi, dadaan pa rin sa kongreso yan. Yung budget ng bala eh. Basta nakaluhod lang, may piring sa mata. Lalo na kung mga congressman o senador, 2 bala para medyo para masakit ang tama. Para masakit-sakit. Yung tanong na saan kukuha ng pambayad sa senior citizen, ayan habulin nila yung mga tarantado ng mga kumpanya na nagbabayad ng tamang buwis. Ang dami dyan. Ang problema nga, yung mga ngolekta ng buwis, corrupt din eh. Tapos yung mga sa BIR na mga corrupt, hindi na ba nagagamitin? Lubid na lang. Yung sasabihin marami doon nakapaligid sa BIR doon sa building, sa building sa BIR. Maraming punong kahoy doon. Punong kahoy lang, maglagay ka ng lubid. Lubid doon, tapos mura lang, papatong mo lang, pag guilty na, papatong lang sa silya. Sisipain. Sisipain na lang silya, di tapos. Para si Pacquiao yata may gawa ng batas na yun eh. Nagkakagulo sila kung gagamitin sa pagditay eh. Naulito sa bigti. Lubid na lang, walang bato. Kung gusto nila mas mabilis, di alambre. Gagastos pa. Gagastos pa kayo ng mahal di alambre gamitin nyo. Mahal pa rin yung alambre. Pag di siguro nabuwasan yung ng mga corrupt. Masarap mangarap eh. Talagang sinasabi mo tungkol dyan sa parusa sa corrupt. Ako, sinasabi ko lang yan with sarcasm. Nagpapatawa lang tayo. Pero laki ng problema ng bansa natin eh. Na kung maayos lang, yung katulad yan, revenues and tax collections. Itong mga malalaking kumpanya nagbabayad ng tamang buwis. Nalulusutan nila eh. Kita mo may mga fake sila na nilalabas na resibo. Bilyon-bilyon ang hindi lang ngayon nangyari yan, noon pa. Yung mga tax credits na tinatawag niyan, may kilala ako na accountant na yan ang ginagawa niya. Naging wanted siya. Minamani obra niya, no? Lumaya siya, nasa Canada na ata ngayon, no?
Pero yan ay yung ginagawa nila noon pa. Oh. Hmm. So, Hindi ka- ang dapat dito, Hmm. na pigilan o masawata ang korupsyon. Oh, kung parehas tayo sana na China, corrupt ka, wala na maraming tayong pag-usapan diyan. Oh. Pagka ikaw ay na-guilty ka, mabilis ang kanilang paglilitis doon, may ebidensya. Depende sa laki na ginawa mo, bitay ka. Bakit tumatanggap ng mga corrupt na opisyal ng gobyerno ang China? Takbuhan ng China ngayon ng mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Wala naman silang Wala silang pakialam doon, no? kung may kaso ka. Wala silang pakialam doon. Kasi yung corruption na ginawa, hindi naman sa kanila ginawa pero subukan mo gawin sa kanila yan. O, di ba, yung sa drugs lang, subukan ninyong magdala ng drugs sa China. Talagang nasa death row ka. O di kaya sa Indonesia, subukan nyo magpasok ng shabu o cocaine sa Indonesia. Di patay kang bata ka. Kaya itong Pilipinas ang takbuhan. Kita mo sa China. Bakit ko nabanggit ng China? Ito hindi alam to ng marami sa atin ng mga Pilipino, Dahil ito ay, alam nyo, kung hindi ka nagsasaliksik at hindi mo pinag-aaralan yung mga kultura at ang paggobyerno ng mga bansa, hindi mo malalaman. Noong early 2000s, itong siglo na ito, 21st century, hindi pa si Xi Jinping ang presidente. Hindi pa. Si Hu Jintao yata ang presidente. No. Doon sa, alam nyo, yung nagmamaneho o nagmamanage ng China, hindi isang tao. Meron silang tinatawag na Politburo. 7 tao yung member niyan. 7 matataas na opisyal ng Communist Party of China. Okay? Noong panahon na yan, si Hu Jintao, siya ang presidente. Member ng 7 na yan, si Xi Jinping, itong kasalukuyang presidente. Okay. At saka si Bu Xilai. Si Bu Xilai. Si Bu Xilai, nanggaling yan sa isang makapangyarihan na pamilya sa loob ng Communist Party of China. Okay? Now, nagkaroon ng problema ang asawa ni Bu Xilai. Nakapatay siya ng isang pariner. Dahil ang pariner niyan, parang nautangan niya, sinisingil siya. Okay. Pinagtakpan naman ng chief of police sa lugar na yan ang ginawa ng asawa ni Bu Xilai. Kasi si Bu Xilai, member siya ng Politburo, na may isa sa pinakamapangyarihang tao sa China. Nailabas yun, lumabas yung istorya na yun. Si Bu Xilai, na-expose. Nilitis, tinanggal doon sa Politburo, tinanggal sa Communist Party of China at ngayon ay nakakulong. Ang kaso niya, bribery. Opisyal yun, ha? Oo. Mataas na opisyal. Oo. Kung hindi siya natanggal doon, kung hindi siya nangyari yung ganong may krimen na nangyari, siya sana ngayon ang presidente ng China. Hindi si Xi Jinping. Hindi si Xi Jinping. Kasi ang talagang pinipisil nila noon, si Bu Xilai. At saka si Bu Xilai, tao ng nakaupo na presidente. Si Hu Jintao. So, ang ibig ko sabihin, sa China, kahit ikaw yung isa sa pinakamapangyarihan doon, pag nakagawa ka ng krimen na katulad yung bribery lang yun, ha? Sinuhula ni Bu Xilai ang chief of police para pagtakpan at ginamit yung kapangyarihan niya para pagtakpan ang nagawa na krimen ng kanyang asawa. Ang layo, no? Yung krimen. Ito, yung corruption ang pinag-uusapan natin, ha?
Corruption, Yung bribery is corruption. Pangungot, ang ano lang, paglagay lang. Paglalagay lang. Oo. Umamin ngayon yung chief of police na siya ay binigyan ng pera ni Busilay. Silay. Anong nangyari ngayon? Nakakulong ang chief of police, nakakulong si Busilay. Ang babaw ng kaso? Ang asawa ni life sentence din yung dahil nakapatay siya ng isang pariner. Tama. So, hindi ko alam kung yan ay na-execute na o kung baka sa bagay sa China. death sentence na rin yun. Merong death sentence sa China. Ito pa. Hmm. Nung si Mao Zedong naalis sa pwesto, may nagpatakbo sa China na gumawa din ng maraming korupsyon. Yung Gang of Four. Ano yung Gang of Four? Gang of Four, mga makakapangyarihan yon na mga member ng Communist Party sa China at ang isang member doon ng asawa ni Mao Zedong mismo. Okay. Si Mao Zedong, alam nyo, di ba? Makapangyarihan yon, Chairman Mao Zedong. Yung Gang of Four na yan, napatunayan na nagkasala din, korupsyon, nakulong din. Kulong? Makapangyarihan yun, ha? Asawa ni Mao Zedong yun, ang isa doon. Kulong sila. So, doon ang papakita na kung hindi ko sinasabi na walang korupsyon sa gobyerno ng China, mayroon. No? Pero kapag nahuli ka... Pero pag nahuli sila, tudas ka. Oo. Hindi sa katulad sa atin, yun ang sasabihin ko sa'yo. Paano, ang layo ng batas ng China sa batas ng Pilipinas. Kaya layo. Layo niya, mga opisyal ng gobyerno yung binabanggit mo, nakukulong, napapatay sa pwesto. Sa Pilipinas, meron kaya? Meron ba? Naariglo nga Ang shout out nakukulong. kay Angeles Bungat, saka kay punong barangay Joel Gunduno. Tapos kay Rayu na nanonood sa atin. Okay, sige ka, Jake, tuloy natin. Sino nakukulong dito sa atin sa Pilipinas? Yung sekretarya. Si Enrile, di ba? At saka si nakulong yan. Si Enrile, si Jinggoy, si Pogi. Mga nakulong yan Kung dito sa Pilipinas, kung hindi ka senador, mabubulok ka sa kulungan. Hindi pa nga senador yun. Okay. Takbo lang yung senador, kaya naging senador. Kita mo, nakalabas, Nakatakbo pa. Nakatakbo, naging senador pa. Ibinuto pa ng taong bayan. Nanalo pa. Sino may diferensya? Sino may diferensya? Hindi ko sinasabi na si Jinggoy ay magnanakaw, no? Hindi. Kasi pending ang case. Case, case pending yan Hindi mo pwedeng tawagin na gano'n yan At doon sa mga nagtatawag, hindi si Jinggoy Estrada ay hindi makonsider natin na siya ay magnanakaw kasi hindi siya sentensyado, no? May kaso lang siya, no? May kaso lang siya. Ewan ko kung malversation, So, alisin nyo sa kaisipan yung gano'n na, ang nasa isip kasi natin dito sa Pilipinas, pag may kaso ang tao, para makonvict na. Hindi Si Jinggoy ay hindi convicted. May kaso pa, under litigation ang kanyang, kaso. Hindi natin alam kung ano na. Hindi ba ang kaso nila Nobel? Thunder? Nobel nga, pero dahil doon sa appreciation of evidence ng korte na humahawak sa kaso ni Jinggoy, Senator Jinggoy, yan po ay na bigyan siya ng bail, So, ibig sabihin, mahina ang ebidensya. So, kasi ang ayoko John, kasi may mga komentarista, may na sasabihin, magnanakaw yan hindi mo pwede tawagin na gano'n ang tao. O kahit na mamamatay tao, nasabihin mo na murderer siya, hindi mo pwede tawagin na tao. Kasi ano pa yan under nililitis Ngayon, pagka yan ay na-convict, yan, pwede nyo nang tawagin. Katulad sa kay Gloria Macapagal Arroyo. Maraming tumatawag, magnanakaw yan, ganito yan, gano'n.
Hindi ho, kasi walang conviction eh. Mm. Oh. Nagkakaso siya, pero dinismiss ang kanyang kaso. So, ganyan po ang baka mamaya Maligaw masabi tayo. ng maligaw na madalas, ganun yan, magnanakaw yan, mamamatay tao yan. Katulad din, di ba sila Bantag? No? Natandaan mo? Oo. Na sinasabi na sila yung nagpatay doon sa kay Kapersilapid, ano? Ha? Hindi mo sila pwede tawagin na sila pumatay kasi wala ka namang ebidensya. At yan ay maaring lilitisin pa yan. So, ganyan ang, inaano ko lang yung misconception natin na akala nila pag nakasuhan ka ng graft and corruption, magnanakaw ka na. Ay, Sinabi rito, may Romeo De Leon, fairly statement up to date. Siguro ito yung para kay GMA. Fairly statement up to date. Ayun yung pinag-usapan namin ni Kajik. Anong sinasabi? Fairly statement up to date. Fairly statement up to date. So, ganyan yan, na kasi katulad ng kay Gloria, nakulong siya sa ospital. Oh, magkano binayad, ginastos na ng taong bayan doon sa pagkakulong niya? Tagal 6 years na, no? Oo. May sundalong nakapaligid doon. Ha? Yung gamot niya, yung lahat ng pangailangan niya, gobyerno ang So, pagkatapos, i-dismiss lang yung kaso. Kasi ang may kasalanan doon, sa kay Gloria, ang prosecution. Isipin mo naman na ang prosecution, nag-file ng kaso, itong sila Laila de Lima, inaresto si Gloria, Paalis ang bansa, palis ng bansa, naghahanap pa sila ng ebidensya. Sila yung madalas nagpapapostpone ng case, ng paglilitis, kasi naghahanap pa sila, wala silang ebidensya makuha. Ang kaibahan ng pagkakulong ni De Lima at ni Gloria, si Gloria, komportable doon sa ospital. Nasa ospital ka eh. So, lahat ng comfort andun. Nabibisita siya ng kanyang pamilya. Kay De Lima, nakakulong siya sa krami. Maliit na kwarto. Parang convicted na kagad si Glory. Si De Lima eh. Si De Lima. Convicted na. Si De Lima, hindi mo rin pwedeng tawagin na drug lord o drug dealer habang hindi siya nakukonvict. Ganon din yan sa sinasabi ko kanina na sila Jingo Estrada, meron silang mga kaso na malversation o hindi graft and corruption. Hindi mo sila pwedeng tawagin na magnanakaw kasi hindi sila convicted. Pwede mo lang tawagin na thief o whatever, murderer, kung convicted sila. Si De Lima, hindi mo pwede tawagin na drug lord yan eh. Kasi marami dyan galit, drug lord yan. Hindi totoo yan. Hintayin natin na makonvict bago nyo tawagin na drug lord yan. Ito sabi nila, sabi ni De Leon, tama, unless otherwise proven guilty. Saka pwedeng gamitin ang court terminology na guilty. Yan ang process daw sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi pwedeng i-deny sa bawat mamamayan ng Pilipinas. Yun ang sinasabi. Tama nga naman. Hanggat hindi napapatunayan sa batas na ito'y nagkasala, nananatili ito, inosente pa rin. Katulad ng kaso ni Kibuloy. Anong binabato na kay Kibuloy? Okay? Ito lang. Rapist. Rapist, human trafficker, ano pa? Human trafficker. Parang scammer, no? Okay. Scammer. Yan ang mga binabato na aligasyon sa kay Kibuloy. Ang tanong dyan, may ebidensya sila? Hindi pa tayo pwede magsabi dahil hindi umaatin pa kay Kibuloy sa korte. Hindi, ganito yan. Nakita naman natin, napanood natin sa TV, yung mga witnesses ni Risa Ontiveros. Nakatakip ang mukha. May alias.
May at saka siyempre baka Parang buhay nila ganito yan kapag... eh. Oo, okay. O, may alias. Sa korte ba pwede mong takpan mukha mo at palitan mo pangalan mo? Mhm. Ah. Pag nililitis ang tao o ipipresenta mo ang witness sa isang court, Mm. Mm. sa trial court, sa RTC, Mm. papayag ba ang judge na nakatakip ang mukha at ang tunay na pangalan ay hindi sasabihin? Mm. Pag ginawa yan, automatic, i-dismiss ang kaso. Bakit? Mm. Ayaw mo nga aminin yung pangalan mo. Ayaw mo nga aminin, hindi pakita mukha mo eh. Kasi ang may akusado, may karapatan na harapin at kilalanin ang mga nag-aakusa sa kanya. Pero lagi na lang ganun. Pagdating sa Senado, sa Kongreso, nakatakip ang mukha ng mga testigo. Kaya nga, anong sabi naman, at ako'y naniniwala, no? Kung may kaso sila kay Kibuloy, o kahit sino pa man, i-file nila ang kaso kaagad sa korte o sa Department of Justice para makulong kaagad. Kasi ang kaso ni Kibuloy, kung rape man yan, totoo yan, kung totoo yung human trafficking, lahat mo yan ay non-bailable. Di file nila kaagad sa Department of Justice. Pero yun ang proseso ng batas eh. Bakit kailangan ipatawag sa Senado? Kung pwede naman. Kung hindi. ano ang purpose, sabi ng politiko? Si Risa Ontiveros sa takbo na Vice President sa 2028. Lahat ng ginagawa ng mga yan. Ang iniisip ng mga yan, politika. Dapat, kung ganyan ang usapin, dapat wala ng Senado, wala ng Kamara. Alam mo, yun na nga ang sinasabi natin. Wala silang ginawa, pulos investigasyon. Darating ang araw, baka ikaw, may sinipa ka lang aso, imbestigahan ka sa Senado. Kasi cruelty to animal. Hindi naman nalalayo eh. Yung simple ng away kalsada sa traffic, diba? Sa Senado, nag-uusapan. Nag-viral. Pinag-uusapan. John Ansore, sinipa yung askal. Hindi pa, cruelty to animal. Pinatawag ka nga sa Senado. Bakit mo po sinipa? Nag-viral. Yun yata yung sistema ng batas sa ating sa Pilipinas. Tapos, sasabihin mo na, Your Honor, I would not want to compromise myself. I declare my right to silence. Hindi, ikulong mo yan sa basement ng Senado. Ano ka? Contempt. Contempt ka. Ayaw mo magsabi. Nasinipa mo yung aso, anong dahilan? Pero sa palagay mo ba, dapat pang dumaan sa Kongreso yung mga usapin na hindi na sa korte? Kasi kung may kaso, kung may mayroon kang matibay na ebidensya, diretso muna sa Department of Justice at saka sa korte. Nakukurap daw ang korte para lang international criminal. Hindi, wala yan. Hindi naman mo masasabi na kukurap yan kasi ito proseso. Pag itong mga witness nila Risa Ontiveros, may witness sila. Hindi, kukunan nila ng affidavit. Statement, okay? Mag-file ngayon sa Department of Justice. Ang Department of Justice, titingnan lahat ng akusasyon kung may probable cause. Hindi tayo abogado, pero alam natin yung proseso, no? O kahit pa paano. Pag may probable cause na nakita, yung mga abogado o yung mga tao nila sa Department of Justice, o may mga fiscal pala tawag yan, fiscal, prosecutors, ipapile nila yung information na yan sa korte. Tapos titingnan ng husgado kung tama, okay, may probable cause. Mag-i-issue ngayon si husgado ng warrant of arrest. Pero ang proseso muna sa Department of Justice,
Di nag-file itong mga witness ni Ontiveros, ni Risa. Okay, yung mga nagreklamo. Oh. Magka-counter affidavit ngayon o sa preliminary investigation na tinatawag nila, tatawagin nila si Kibuloy o i-represent siya ng kanyang mga abogado. Okay? Pwede mag-uusap ngayon doon. Ngayon, pag sinabi na naglabas ng resolusyon ang prosecutor na mayroong probable cause, iakyat na ngayon sa korte. Ang korte naman, siya ang mag-issue ng, kung na-file na, may case number na, mag-i-issue siya ngayon ng warrant of arrest. Kung bailable yan, isi-set na ngayon, o ito ang bail niyan. Kung non-bailable, ikulong nila si Kibuloy. Okay. Tama yun. Tama yung direction ng batas na sinasabi mo. Kaya tama ganito yata. Sa pananaw ko, no? Na pwede naman i-direkta sa korte. Bakit kailangan pandahan sa Kongreso pag-usapan, mag-i-issue? Para nangyayari, ang labanan daw sa korte para mayan ng pera. Kapag hindi mo ma-apply yung batas. Pare, yung sinasabi na sa korte, maaaring nangyayari yan, pero hindi totoo. Kasi hindi naman pwede mo makonvict ang tao kung hindi korte. Okay. Hindi kaya maglitis ang Kongreso o Senado. Pero wala napapaalam silang kapangyarihan dyan. Hindi. Pwede yung sinasabi mong wala silang kapangyarihan, pero napapamulat na sa taong bayan. Yun lang. That is only sa public opinion. But how can you convict now si Kibuloy kung sa Senado lang? Dahil hindi naman sila yung trial of facts. Legislation sila eh. Mayroon tayong korte. Tama yun. Kaya nga executive, hindi nila pwede ikulong si Kibuloy sa Senado ng matagal kasi pinagbabawalan na ngayon ng Supreme Court yung ganyang mga ginagawa nila. Kasi lahat tayo may equal protection of law na tinatawag. Yun ang United Nations Declaration din. Na walang mahirap o mayaman sa equal protection of law. Lahat ay kailangan dadaan sa due process. Nobody can be deprived of liberty, of property, of life unless it is undergoes due process. Ano ang due process? Paglilitis sa korte. Maganda yan. Kung yung talagang sistema ng batas, malinis. Kaya nga yung iba, talagang naghahanap ng allegations lang yun na ang batas natin hindi malinis. Pero mayroon tayong functioning judicial system. Yan ay mga hypothesis lang yan. Anong gagawin nila? Hindi nakakasuhan si Kibuloy. Kasi kung hindi mo naman pwede siya ikulong sa Senado. Magpapile sila ngayon ng habeas corpus sa Supreme Court. At walang magagawa ang Supreme Court kundi mag-decide sila in favor of Kibuloy. Kasi hindi naman nasang-ayon sa batas yung gagawin ng Kongreso kung ipapakulong nila si Kibuloy diyan sa mismo sa kanila. Dahil ang ating konstitusyon nagsasaad ng equal protection of law. No person shall be deprived of life, property, and liberty without due process of law. Wala silang magagawa dyan. Kahit sabihin pa nila na ang ating judicial system ay corrupt. Wala ka tayong magagawa kundi dadaan talaga tayo sa proseso. Sistema. Sa palagay mo ba yung mga sinasabi mong witness diyan sa Senado, kapag isinampa ba sa korte, sa korte, yung mga witness against dito kay Pastor Kibuloy,
Yan ba kahit may katwiran o merong pinaglalaban na sa kanilang pakikipaglaban, makakamit nila yung justice kung ang kalaban nila Kibuloy, anak ng Diyos yun. Di ganito yan. Depende yan, ano? Isit aside natin yung anak siya ng Diyos. Dahil lahat tayo anak ng Diyos eh. Ginawa tayo ng Diyos. Okay. So ngayon, sa ganong aspeto, anak tayo lahat ng Diyos, di pareha sila. Yung nag-aakusa anak ng Diyos, si Kibuloy anak ng Diyos. Appointed son of God siya. Ito, likas na anak ng Diyos yung kanyang kalaban. Ngayon, yun naman ay depende yan sa ebidensya. Ang lahat na dumadaan sa husgado, ang judge tinitingnan yung facts. Okay. Tinitingnan ang ebidensya. Tinitingnan niya kung yan ay fabricated evidence kasi ang sistema sa husgado, merong cross-examination. Karapatan yan, cross-examination. Sige. Kung ikaw ay witness o ikaw nag-aakusa, sabay na ikaw ang witness din, i-cross-examine ka ng defense ng mga abogado ni Kibuloy. Kaya makikita sa cross-examination kung nagsasabi ka ng totoo o ikaw ay nagsisinungaling. Para tayo papasok dito sa usapin ni Dilema. Dumasa sa korte na kulong. Kulong. Pero yung mga sinasabing ebidensya, walang matibay na ebidensya. Ganito yan. Ang kay Dilema, ang dadaan sa Department of Justice, probable cause lang ang sinasabi diyan sa batas. Maaring ginawa niya. So ang ang ginawa diyan, maaring ginawa, probable. Probable cause. Pero sa korte, ano ang sinasabi sa korte? Guilty beyond reasonable doubt. Guilty kagad siya. Hindi. Si Dilema, hindi. Okay? Hindi siya pwedeng guilty habang hindi napatunayan na nakagawa talaga siya. Yung inaakusa sa kanya ay ginawa niya. Okay. So ang ibig sabihin, magkaiba ang probable cause kaysa guilty beyond reasonable doubt. Okay? Kasi pwede ka kasuhan. Okay. Sinipa ni Kadyon ang aso. Okay? Sa prosecution, sinipa daw niya ang aso, ganito, nag-file sila ng aso sa'yo. Doon naman sa korte, mayroong witness. Nakita ko, sinipa eh. Hindi lang sinipa. Binuhat pa, tinapon. So witness yun. Na nagko-corroborate doon sa akusasyon. May 3 witness na ginawa mo yon. Di ang sabi ng judge ngayon, okay, Mr. Ansores, due to your cruelty against animal, you are found guilty beyond reasonable doubt. Walang pagdududa. Walang pagdududa. Kasi mayroong 3 witness na ginawa mo yon. So ngayon, sa korte yan, penalty mo, magbabayad ka ng 20,000 pesos na penalty. Okay? So yun ang kaibahan ka dyan sa prosecution as against sa korte. So ngayon, yung sinasabi mo, titingnan yan ngayon ng prosecutor kung itong aligasyon na sinasabi ng mga witnesses ni Risa Ontiveros ay totoo o hindi, kasi natural, kanilang tatanungin yung mga taong yan eh. Ngayon, pag sinabi na, oo nga, mayroong reasonable doubt, o sige, magpapile sila ng kaso ngayon. Tatanggapin naman ng husgado yan. Okay? Pero pagdating yan sa hearing, kailangan ilabas nila mga mukha nila, ilabas na mga pangalan nila, kasi hindi pwede doon na nakatago ka eh.
Kasi pag nakatago ka, ayaw mo mag-witness doon na ginawa sa iyo yan at pulos lang hearsay, ay dismiss ang kaso. Nag-aksaya lang sila ng panahon. Oh. Doon yata Di-dismiss. magkaiba ng sistema ang Senado tsaka Ang Senado, wala siyang kapangyarihan judiciary. na maglitis at magbigay ng guilty verdict sa not guilty verdict. Wala siyang kapangyarihan na magsintinsya kasi hindi sila husgado eh. They're not trier of facts. Bakit nagkakaroon ng kapangyarihan ang Kongreso na magbigay ng subpoena doon sa mga taong Alam mo, in aid of legislation yan ang kanilang ginagawa dyan. Gagawa sila ng bagong batas, kailangan nila ng resource person. So kung hindi ka attend ngayon, gagawa sila ng batas na lalagyan ng armor protection yung aso, ay hindi ka attend. Bibigyan ka nila ng sampina. Pag tinanong ka daw, sige, Magic. May malaking pagkakaiba ang in aid of legislation, committee hearing sa courts. Committee hearing sa court. May strict rules po ang korte pagdating sa appreciation ng facts and merits. Ang evidence. Hindi po pwede ang hearsay o mga allegation na hindi kayang direktang patunayan ng ebidensyang nagkukuro sa isang inaakusahan. Every letters ng mga statement mahalaga. Tama. Correct yan. Tama yan. Tama yung nagbigay ng komento. Correct. Ganyan ang korte. Prior of facts. Kaya kailangan patunayan mo, evidence. Hindi naman pwede na, ginahasa ako niyan. Okay. Patunayan mo na ginahasa ka. Bakit ginahasa ka ng 10 years ago, ngayon ka lang nagreklamo? Pa yan, ginahasa ka pala eh. Pero titimbangin ng batas yun. May pagtimbang. Titingnan lahat yun kasi ang batas naman fair yan eh. Pero ang isang katanungan yan, ba't yan ka lang nagreklamo? Kasi alam mo naman, ang paghahasa sa isang babae ay kasalanan na mortal yan sa ating batas. Mataas ang punishment yan. O ba't ngayon ka lang nagreklamo? Isa yan sa mga facts na titingnan ngayon ng korte. Pag sinabi mo na kasi tinatakot kami, di siyempre patunayan mo na tinatakot ka. Tama yun. Napakahirap ka yun ng mga, yung sabihin mo na yung mga ganyan na mag-akusa kasi isang tao na wala kang matibay na ebidensya, napakahirap yan. May ebidensya na nga, sekretary pa yung nakukulong eh. Yung boss nila nakakalaya eh. Naging senador pa. Sa palagay mo, may pupuntahan ng kaso? Sabi, depende. Depende sa ebidensya nga eh. Tumaan ng Kongreso, papuntang korte. Ganun yun eh. Depende sa ebidensya. Alam mo, ang batas natin, parehas yan. May karapatan ang akusado, may karapatan din ang nag-aakusa. Pero sa ating batas, mas maraming karapatan ang inaakusahan. Mas marami. Kaya nga yung pumapasok yung equal protection of law sa ating konstitusyon. At yung Declaration ng United Nations tungkol sa equal protection of law na no person shall be deprived of liberty, life, property, etc. without due process of law. Pero dito sa Pilipinas kasi nasasaliwa ang batas eh. Ayun, mga perspective lang yan, Cardion. Sabi mo nga eh, yung secretary, yun yung nakukulong eh. Yung tumanggap, yun yung absuelto. Magaling yung abogado nung akusado. Si secretary, yung kanyang abogado, di kampanilya lang, maliit lang yung kampanilya lang. Si
boss niya, ang abogado, di kampana, Kampana. malaking kampana. Doon nagkakaiba yung batas. Kaya nga sinasabi mo, magkaiba ang batas ng China. Sa China, kapag nanakaw ka, di pa ka. Patay ka dun. Dito, pag nagnakaw ka, presidente ka. Oo. Parang ganun, hindi ba? Pati asawa nga eh. Oo. Dito sa atin, pati asawa eh. Kasama dun sa mga scam eh. Oo. Kaya nga, ang layo ng batas para sa atin. Kaya ang Pilipino naghahanap talaga. But there is always injustice in this world, no? Tandaan natin yan. Hindi nawawala yan. There is always injustice. Hindi malinis pero mas maraming marumi. Maraming bumabapit ng batas sa Pilipinas. Kaya nga, yun na lang, sa atin na lang, ang tiwala na lang natin. Kasi dahil kung wala din naman yung korte natin, at wala yung Department of Justice, yung mga prosecutors na yan, we will be a country of anarchists. Kanya-kanya. Magulo. Wild West tayo. No? So, kahit pa paano, may semblance of order pa rin. Andiyan, may gobyerno tayo, may judiciary, may legislation. Tayo nagre-reklamo, pero at the end of the day, Kadyon, ang masisisi din tayo din mismo. Kasi tayo ang naghahalal sa mga taong yan eh. Tama yun. Oo. Tayo din eh. Walang ibang dapat sisihin eh. Yung mga naglalaro. Kahit sabihin mo na, hindi ko naman binuto yan kasi enlightened voter ako, enlightened ako. Ilang ka. Pero kasama ka. Kasama ka sa sistema eh. Isipin mo yung ating bansa, komikero, artista, kung ano-ano na mga... Andyan sa Kongreso at Senado kasi may magaling mga na-action star yan eh. Kaya kailan... Parang para lang pwede ka na magtinda ng ng mga politic product. Kaya ako, pag may mga hearing na ganyan, yung mga nagtatanong na, hindi ko naman sinasabi mga bubo na senador o congressman, pero yun bang wala sa hulog ang kanilang pagtatanong. Wala sa hulog. Skewed ang kanilang pagtatanong. Natatawa na lang. Lumulod pa eh. Gusto mo, lulod ako sa'yo, masabi ka na ito. May mura pex mo sa mayroon pa dyan na nagdudunong-dunungan na akala mo abogado na mas magaling pa sa abogado. Iyon ay nakakatawa din, na pagka ang nasa lubong nila, mga abogado din ay butata sila, katulad ng hearing nung isang araw, andun si Chief Justice Puno. Nilekturan niya ang Kongreso. Okay. Sabi niya, ito yung pagpapalit ng hindi, wag niyong gawin na half-baked, Kailangan kung papalitan ng konstitusyon, hindi palitan lahat. Hindi pwede yung ito lang yung mga ganito yung papalitan niyo. Ayusin talaga, ayusin yung konstitusyon. Meron siyang infirmity, sabi ni Justice Puno. Meron siyang, ibig sabihin nun, may pagkukulang, hindi perfect, Pero pwedeng ayusin. Yan naman ang doon eh. So, si Justice Puno, abogado yan. So, sa pagtinanong mo yan sa legal, di alam niya lahat. May abogado naman sa sa Senado. Si Cayetano nga, pag abogado ka, na politiko ka, wala na. Ang iyong mga perspective usually, o mga opinion, nagpapabor sa sarili mo. Politiko ka eh. Pero pag katulad nila Justice Puno, na sila mga talagang true blue lawyers o legal minds, wala silang iniisip na ako, tatakbo ako o si Carpio. Ang kanilang mga sinasabi, yun ang tunay na legal. Kasi wala silang self-interest dun eh. Ako, sarap ng usapan natin, Kajik. Sige. Ano mo pala yung mga kwan dyan, kung sino bang mga... Marami nag-shoutout at bigay ng komento sa atin, pinasasalamatan natin. Maganda yung mga talakayan natin at pwede nila itong panoorin ng replay. Sige. Kasi Magpapaalam tayo.
Tapos si Relation tsaka si Bonggat, hindi pa pala nabante, si Angeles Bonggat. Ayan, mga nanood sa atin. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat, At sa susunod na linggo, sabayan nyo kami uli ni Kadyon, sa mga pagtatalakay natin sa mga issues na naka-apekto sa minamahal nating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Itong inyong likod, Jake Ortiz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganang shoutout din kay Nelly Gelito Tumason na nanood sa ating Mabol. Muli, kami nagpapasalamat ni Kajek sa masustansyang usapin at mga napapanahong issue na aming kinalakay ngayong Huwebes. Sa darating na Huwebes, kami pa rin ni Kajek ang maririnig at mapapanood at mapakinggan dito sa Kakampi Online. Itong Kajunan Sures nagsasabi, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Kajek, salamat. Okay. Thank you. Bye-bye. 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 Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tuwalin at abusadong nanunungkulan sa pangalan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kajunan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpid, Gulat.